Alam ko natatakam ka na sa nakikita mo ngayon at matagal mo nang hinahanap yung tamang sukat at recipe sa pagluluto ng bibingkang malagkit. At ngayong araw, hindi ko ipagdadamot sa inyo to dahil gusto kong ibahagi ang recipe na to at para naman pagkakitaan ninyo. Dahil isa to sa bestseller ko sa mga binibenta ko, kaya naman hindi ako magdadalawang isip na ibahagi din sa inyo. Dahil para sa akin, ang pagbabahagi ay isang blessing sa kapwa na makatulong na magkaroon din sila ng negosyo. Kaya naman tara, umpisahan na natin. So, ang una nating kailangan, meron tayong 1 kilo ng malagkit na bigas. So, hindi nyo to kailangan haluan ng bigas ha. Kailangan purong malagkit po mga manay. Then, hugasan natin ng 1 hanggang 3 beses. Depende po sa inyong nabiling malagkit. Kapag tingin niyo ay madumi pa o malabo pa yung pinaka-tubig niya, ay hugasan ng ilang beses para ma-sure na malinis. At dahil nga itong aking nabili ay medyo madumi-dumi pa, kaya naman 3 beses ko siyang hinugasan ng maigi. At kapag okay na, ito po ay ating sasabawan o lalagyan ng pinakapangalawang piga ng niyog na siya magpapalambot o luto sa ating malagkit na bigas. Then naglagay ako rito ng 3 and 1/2 cup ang sukat. So ilista nyo na lamang, lutuin. At kapag okay na, para lang tayo nagsasaing ng kanin ha. Kapag ganito na ay pwede na tong ipahinga, patayin ng kalan at iset aside muna dahil tayo ay magdediretso sa pagluluto natin. Naglagay ako rito ng 2 cups ng pangalawang piga ng niyog ulit at naglagay ako ng 1 cup ng asukal. Then, konting asin pambalance para hindi nakakaumay. So, yung asukal natin ay wash sugar yung aking nilagay pero pwede po ang puti kasi yun lang available dito. Then, saka natin ilagay yung ating sinaing na malagkit mga manay. So, ang pagluluto nito, kailangan haluin po natin hanggang sa kumunat itong ating, parang biko to, itong ating ginagawa mga manay. At disclaimer lamang din po sa mga nanonood ngayon na marunong magluto nito. So, ito pong aking binabahagi ay aking version o aking recipe po ha. Kaya naman sa mga nanonood dyan na alam na magluto nito, so, hayaan po natin yung iba na gustong matuto at gustong magkamero ng hanap buhay. So, haluin natin to ng haluin, lutuin hanggang sa magkunat yung kanyang texture ng ating malagkit. Then, kailangan katamtaman lang ang apoy para naman po maiwasan na masunog. So, kung mapapansin nyo kapag malapit na tong maluto, ito po ay sobrang kunat na o mahirap ng haluin. Tapos yan po ay kikintab dahil po sa langis ng ating niyog. So yan po ay maglalangis. So kailangan continuous ang paghalo. Then makikita nyo, mahirap na siyang haluin. Makikita nyo naman kapag malapit ng maluto bumibigat na yung paghalo niya, mahirap na siyang halukayin ng halukayin. So kailangan continuous lang para kumunat ng kumunat. So nakakatulong din po yon para tumagal din yung ating kakanin. So kapag ganito na, ayan, kulang-kulang 1 oras din po ito mga manay kasi 1 kilo lang naman tong niluto ko. Pero pag marami, abutin talaga kayo ng ilang oras na pagluluto. So okay na yan. Bali dito kailangan natin ng size 12 na bilao. Babalutan nyo po o lalagyan nyo ng dahon ng saging. So idarang nyo po sa apoy para po ma-sure na talagang hindi siya mapunit. Then, saka kayo maglagay ng saktong dami ng inyong malagkit sa inyong bilao. Bali dito, sa 1 kilo, makakapagtira ako ng konti. So, ilalagay natin to lahat. Itong aking naluto, pero may tira tayong konti dyan mga manay. Ang gulo ko, no? May tira pala tayong konti. So, yan, spread lang po natin. Tapos, gumamit kayo ng isang non-stick na spatula para mapakinis nyo yung ibabaw. So, ganyan lang. Then, bibilugin nyo po yan. Para naman, kapag binibenta ninyo, kaakit-akit po sa inyong mga customer para hindi kayo mahirapan magbenta. Kasi mga manay, ang pagbibenta ngayon, minsan, tinitignan lang din ng mga customer base sa nakikita nilang magandang presentation. So, kailangan maganda yung presentation ng ating pagkain, tapos masarap pa, di babalik-balikan tayo ng ating mga customer. Pagkatapos natin mabilog yan, so, set aside na natin. Diretso naman tayo, ito na yung gusto nyong matutunan. So, naglagay ako ng 1/2 cup ng pulang asukal. So, ang gagawin natin dyan, tutunawin o ika-caramelize. Huwag po natin yan hahaluin. Buksan ng kalan at hayaan po sa katamtamang apoy hanggang siya po ay dahan-dahan na matunaw gaya ng nakikita ninyo.
So ito po ay nakakatulong para maging dark yung ating latex sa ibabaw. Then kapag nakita nyong natutunaw na, saka ninyo halu-haluin ang bahagya, yung mga parte na may buo-buo pa. At kapag ganyan na, nakikita nyo na bumubula-bula na, so yan po ay nag-caramelize na, huwag kayong matakot, hinaan nyo na yung apoy kapag ganyan na. Then saka nyo dahan-dahan ilagay yung 2 cups ng unang piga ng niyog. So, ito po ay purong gata mga manay ha. Walang halong pangalawa, purong gata. Dapat po ang kailangan natin dito. 2 cups. So, itong ating latek mga manay na pang toppings ay hindi siya yung sobrang tamis na parang arnibal ang toppings ng inyong kalamay. So, ang kagandahan dito, balance yung timpla niya. Then kapag nailagay na po natin, mamumuo yung ating tinunaw na asukal. So wag kayong mag-worry, ang gagawin ninyo, hahaluin nyo lamang po ulit yan para yan po ay ulit ay matunaw sa init. So saka ulit natin ibabalik sa medium heat yung apoy ng ating kalan. So hahaluin po natin yan at wag na rin po ninyong iiwanan para po maiwasan na yan po ay masunog. Kasi madali lang po ang pagluluto nito kaya wag po natin iiwanan. Haluin ng haluin. Ayan. At habang yan po ay hinahalo natin, yan po ay lalapot. So dito kung mapapansin nyo, nagiging mas darker na yung kanyang kulay at yan po mamaya ay magiging dark brown pa habang tumatagal. Kaya continuous lamang ang paghalo at wag iiwanan. So kaya nga pala ako nagluto nito kasi kailangan ko mag-photoshoot dahil nga po isa to sa mga binibenta ko sa aking store mga manay kasi alam naman natin ang Pinoy lalo na palapit na ang mga okasyon ngayong bear month, talagang nauuso at isa sa pinakagusto ng Pinoy ang bibingkang malagkit. Kaya naman naisip ko na i-video ko na rin kasi gusto kong i-share din sa inyo yung step by step ng pagluluto nito dahil yung iba naman ay malayo sa area ko. So kapag ganito na, makalipas ang ilang minuto ng ating paghahalo, so hindi pa yan totaling luto mga manay ha, huwag papatayin ng apoy. Kasi konti lang po yung sugar niyan, so hindi po yan titigas. Kailangan continuous lang ang paghahalo. So, sinishare ko sa inyo to mga manay, wala tong skip na ingredients. Kung ano yung ginamit ko rito, yun din po ang aking binibenta. So, habang hinahalo niya yan, magiging ganito na yan. Palapot na siya ng palapot. So, meaning, malapit na po itong maluto. So, kapag ganito na yung nagiging itsura niya or texture ng inyong niluluto na latek, so wag na pong bibitawan ng paghalo. Continuous lalo ang paghalo para po maiwasan na manikit siya sa inyong lutuan. Lalo na kung hindi non-stick pan ang inyong gamit. Then makalipas ang ilang minuto, eto na. So ito yung kailangan nating makuha. Kapag nakikita nyo ganyan na po yung bula niya, tapos kung mapapansin nyo para siyang, alam mo yun, nag-i-start na maging latek. Ganyan. So kapag ganyan na po yung nagiging itsura, yan po ay okay na. So, pwede na po nating patayin yung apoy ng ating kalan at iset aside na po natin. So, papakita ko sa inyo kapag patay na yung kalan ha. So, ayan. Naka-off na yung ating kalan. Ayan na po yung ating panglatik, yung ating pang-topping sa ating bibingkang malagkit. So, pwede na po natin tong ilagay doon sa ibabaw. Again, mga manay, eto, hindi kayo mag-worry na kailangan ilagay kagad ng mabilisan. Kasi hindi ito yung titigas. So ito yung madalas nyong tinatanong na gusto nyo yung nagpo-firm siya pero hindi siya yung tumitigas na parang candy sa ibabaw. So spread lang natin yan. Maglagay lang kayo ng saktong dami sa inyong kakanin. So yung aking niluto ay tamang-tama lang dito sa aking nagawa. So saktong-sakto lamang po yon. Tapos spread lang po natin ng ganyan. So yung tamang kapal lang at tamang laki lang. So, kailangan saktuhin nyo lamang po dun sa bilao. Ang kagandahan lang po dito sa aking tinuro sa inyo na pang-topping mga manay, ay kahit mabagal kayong mag-spread sa inyong kakanin, hindi siya yung titigas na parang candy or parang magiging sugar ulit. So, ang kagandahan dito, halimbawa marami kayong pa-order, tapos magluluto kayo ng maraming pang-topping, ilagay nyo lang po sa isang tabi, tapos kapag mga ilang oras, kahit tumagal po yan ng 2 oras, para lang po yung kalamay na ganito, pansin nyo, parang clay lang. So may spread nyo po yan ng maigi. Ito po yung madalas na tinatanong ng iba, akala lalagyan daw ng cornstarch para mag-set. So hindi po. So ang tanging kailangan lang po natin ay magbawas ng sugar
Then, kailangan purong gata at tamang pagluluto ng latek para makuha yung tamang timpla ng ating pang-topping. Then, pagkatapos nun, eto mga manay, nakikita ninyo, makalipas ang 1 oras, so, 1 oras ko pa pinahinga yan, pero pansin ninyo, hindi tumigas yung ating topping sa ibabaw. Ito ang hinahanap ng Pinoy, yung ganitong timpla ng latek sa ibabaw ng bibingkang malagkit. So sana po ay matutunan nyo to at gusto kong ibahagi talaga sa inyo to kasi gusto ko yung mga nanay na nasa bahay magkaroon ng negosyo kahit nasa bahay lang. So para po sa mga magtatanong, alam ko marami magtatanong sa inyo pero bago yan, syempre meron tayo ritong isa na kailangan nating tikman para naman pakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung ating topping sa ibabaw. So hindi siya yung matigas na parang rubber rice na candy na sobrang tamis. Ito saktong-sakto lang yung pagka-smooth tapos lasang-lasa mo yung gata. Ngayon sa presyo naman mga manay, hindi ko po kayo masasabihan kung magkano pwedeng ibenta kasi hindi tayo pare-parehas ng nabibili sa palengke. So kailangan na matuto tayong mag-costing kasi ang bawat nyog hindi naman pare-parehas ang presyo, no? So kailangan pag-aralan natin na magkwenta para hindi po tayo malugi. At kita nyo naman yan, no? Kung gaano ka-smooth tapos yung ating pinaka-topping, hindi siya yung matigas. Napakasarap, lasang-lasa mo talaga yung gata, panalong panalo. So ayan mga manay, sana po ay natutunan nyo to. At again sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, nagpapa-order na po ako nito. Kaya naman bisitahin nyo po ang aking page, ang Lunach Cafe.